Ang tatlong misyon na dapat gawin ni Song Soho bago mapantayan ng kapangyarihan ni Song Jinwoo. At mukhang dito masusubukan ng ating bida kung paano niya palakasin ng sarili habang hinahanap ang kanyang ina na si Cha Hae-in. Well, in this episode ay dito na magsisimula ang journey ni Song Soho sa pagiging hunter. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan tagumpay na na-obtain ng ating bida ang Shadow Extraction skill at kagad niya itong ginamit sa tatlong bangkay ng goblins. Nagulat si Soho sa kanyang nakita dahil ang Goblin Centurion ay sobrang liit at napakahina. Kaya siya ay napatanong kung ito ba yung skills na Shadow Extraction. Akala ko maganda ang skills na to. Hindi pala. Nalungkot ang tatlong goblin dahil hindi naging masaya ang kanilang master at ipinaliwanag ni Bero na usually kapag bagong extract na Shadow Soldier ay mga mahihina kaysa sa tunay nilang buhay. Natanong naman ni Soho kung bakit sobrang liit nila at gaano sila kahina. Sagot ni Bero, level 1 pa kasi sila at mahina ng konti lang naman. Napaigti nga itong si Soho dahil sabi pa ng system mawawala daw ang mga Shadow Soldier na ito pagkatapos ng ilang araw. Kaya natanong ni Bero kung wala bang skill si Soho na Shadow Storage. Sagot ni Soho, no I don't. Kaya parang sumakit ang ulo ni Bero dahil parang walang kwenta yung Shadow Extraction at hindi gaano kaganda katulad kay Jinwoo. At naisip niya na baka dahil ito sa intelligence stats kaya naapektuhan ng Shadow Authority. Since nakafocus nga itong si Soho sa strength, kaya sinabi na lamang niya na magiging maganda din ang skills na yan katagalan dahil alam niyang napaka-amazing talaga ng Shadow Extraction na yan. Nasagot naman ni Soho, alam ko naman yon kaya huwag ka nang malungkot para sa akin Bero. Maya-maya nakaramdam ng gutom si Soho at na-realize niyang 2 araw pala siyang hindi kumakain dahil nakatulog lang siya sa hospital mula nung nangyari ang Mistburn Monster Incident sa Korean Arts University. Tinanong ni Soho kay Bero kung papaano sila makakalabas sa Shadow Dungeon. Sagot ni Bero na pwede namang umalis si Soho dito kung kailan niya gusto, gamit lamang ang dungeon key. Kaya inaya ni Soho si Bero na kumain muna sila. Sagot naman ni Bero, yes sir. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan sobrang nasasarapan si Soho sa pagkain habang kumakain ito sa loob ng hospital. Tiningnan ni Bero si Soho at may bigla siyang naisip at alam na daw niya kung ano ang dapat gawin ng Young Monarch at mayroon daw itong 3 misyon in total. Una, ang protektahan ng Earth from outer space monster na dali-dali namang dinagdagan ni Soho na upang maprotektahan ng Earth dapat siyang pumunta sa dungeon at mag-hunt ng monster na sinangayunan naman ni Bero para upang makapag-level up si Soho. Ang pangalawa daw na dapat gawin ni Soho ay ang hanapin si Cha Hae-in no matter what. Kaya napatanong si Soho kung mayroon bang paraan para mahanap ang kanyang ina. Tugon ni Bero kung mag-hunt si Soho doon sa outer space, possible makakahanap siya ng clue. Sagot ni Soho, kung ganun pala, wala siyang choice, dapat papasok muna siya sa dungeon. Ang pangatlong misyon na dapat nilang gawin at ang pinaka-importante sa lahat ay ang mabalik ang kanyang kapangyarihan. Hindi daw siya makapaniwala na isa lamang siyang private grade. Gusto ni Bero na ipakita sa Young Monarch kung gaano talaga siya kalakas. Kaya nilinaw ni Soho na ano ang kailangan ni Bero para maibalik ang kanyang kapangyarihan. Paliwanag ni Bero, kaya niyang mag-absorb ng target's magic and knowledge sa pamamagitan ng pag-consume nito. Isa daw itong napakagandang pamamaraan sa pakikipaglaban bago siya naging Shadow Soldier. Subalit ngayon, wala siyang choice dahil hindi siya makakakuha ng magic galing sa Shadow Monarch. Pero kahit na, ang dapat lang niyang gawin ay kumain ng magic. Bagay na nagets naman ni Soho kung ano ang pinupoint out ni Bero. Na dapat pumasok sila sa dungeon since maraming mana crystal sa loob ng dungeon. Kung kaya't dito'y sinabi ng ating bida, let's go Bero. Sinabi ni Bero na dapat kumuha muna ng licensed hunter si Soho bago ito makapasok sa loob ng dungeon. Kaya sinabi niya kay Soho, let's go to Hunter Association for magic measurement. Kaya napaisip ang ating bida ang patungkol sa magic measurement since isa daw siyang awakener na kayang mag-level up, napaisip siya kung ano kaya ang rank na makukuha niya. What if ang lalabas sa measurement ay isa pala siyang S-rank awakener? Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
Lumipat ang eksena sa Hunter Association at dito'y nakuha na ng ating bida ang Hunter License at siya ay mayroong Magic Level 46, isa siyang E-Rank Awakener. Lumabas na si Soho sa Hunter Association building na tahimik na parang wala siyang naririnig na ingay sa paligid. Sinabi ni Vero na narinig daw niyang ang rank ng mga hunters ay binabase sa kanilang magic levels at obvious daw na mababa ang rank ni Soho dahil nakafocus ang stats nito sa pagpapataas ng strength. Tugon ni Soho na hindi na kailangang i-comfort pa siya ni Vero dahil mas lalo siyang lumalala. Ayon pa niya na ang Shadow Authority ay isang malawakang kapangyarihan at ngayon paano kaya maprotektahan ng mundo ng isang E-Rank Awakener kagaya niya, kaya tugon ni Vero na huwag ka nang mag-alala, magle-level up ka pa naman. Sinabi ni Soho na narinig daw niyang ang mga E-Rank Hunters at F-Rank Hunters ay minsan lang kinukuha para isama sa raid. Kaya ang pagpunta sa loob ng dungeons ay sobrang hirap talaga para sa kanya na isang E-Rank Awakener. Subalit may bigla ngang naisip itong si Soho na mayroon pang isang paraan. Sinabi niya na kapag may dungeon raid ay mayroon ding Division of Labor. Ang Strike Squad ang magsasagawa ng pag-raid sa dungeon habang ang Howling Team ay nakasunod lamang sa gilid upang kolektahin ng corpse ng monster. At ang mining team naman ang kukuha sa mga resources sa loob ng dungeons na nasa pinakalikuran. Maliban sa Strike Squad, ang Howling Team at Mining Team ay tinatanggap ang mga E-Rank Hunters. Sa madaling salita, kahit isa siyang E-Rank Hunter, makakapasok pa rin siya sa loob ng dungeon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nakapasok na nga itong si Soho sa loob ng dungeon at kasalukuyang nasa mining team ang ating bida. Nagpapasalamat ang ating bida sa kanyang kasamahan na nag-introduce sa kanya na pumasok sa loob ng dungeon dahil kaka-awaken lang daw niya at siya lang ang awakener na kilala ng ating bida. At ang awakener na ito pala ay ang teacher assistant ng Korean University of Arts na si Lim Dub-Yun na isang E-Rank Awakener. Dagdag pa ni Soho na natutuwa daw siya na mayroon siyang senior na isang awakener na malapit sa kanya. Dahil dito, makakatrabaho siya sa loob ng dungeon. Kaya sobra talaga siyang nagpapasalamat. Binanggit ni Dub-Yun ang pangalan ni Soho kung saan napalingon ng ating bida. At bigla nga itong yumuko at humingi ng sorry sa nangyaring insidente sa loob ng university. Siya lang daw ang nag-iisang awakener na nandoon subalit siya ay tumakbo papalayo at inuna ang sarili. Tugon ni Soho na itaas ni Dub-Yun ang kanyang ulo dahil siya rin naman ay isang E-Rank Awakener kagaya niya. Dagdag pa ni Soho na pinapayuhan ng Hunter Association ang isang E-Rank na kagaya nila na tumakbo at full speed kapag nakakakita ng isang Magic Beast kaya sinunod lang ni Dub-Yun ang guidelines ng Hunter Association. Biglang nagulat si Dub-Yun sa kanyang narinig at kinonfirm kung isa nga ba talagang E-Rank si Soho. Natugon ng ating bida na isa talaga siyang E-Rank Awakener. Ang kanyang magic level ay nasa 46. Napakababa para sa isang E-Rank na kagaya niya. Kaya muli na namang nagulat si Dub-Yun at hindi makapaniwala na mas mababa pa ang magic level ni Soho kaysa sa kanya. Napaisip si Dub-Yun na ito daw ay napaka-imposible dahil nakita niya si Soho na nakipaglaban sa isang napakalakas na Magic Beast doon sa rooftop nung siya ay tumatakbo papalayo o di kaya nagkamali lang siya at na-realize niyang mas impressive pa rin ang isang E-Rank na kagaya ni Soho na nakasurvive sa atake ng isang Magic Beast. Subalit bigla ngang nagsalita itong si Vero na wikang tama, yan ang Young Monarch, napaka-extraordinary. Kung kaya't nagkatinginan ang dalawa at biglang natumba si Dub-Yun sa takot at napasigaw na mayroon daw Magic Beast. Nainis si Soho kung bakit bigla na lamang nagpakita itong si Vero. Paliwanag ng insekto na ang Young Monarch sa ngayon ay napakahina pa, kagaya ng isang ant larva. So kahit maliit man siya sa paningin, makakatulong siya kay Soho kapag nasa tabi siya nito palagi. At ito nga talaga yung authentic na pag-uugali ni Vero mga lods mula pa nung una, na gusto niya na lagi siyang nasa tabi ni Jinwoo. At makikita mo talaga ang loyalty ni Vero. Tumayo si Dub-Yun at na-realize na isa palang summoning awakener itong si Soho na sinangayunan naman ng ating bida. Kaya napatugon si Dub-Yun na napakaswerte daw ni Soho dahil maraming mga E-Rank awakener na walang ganyang skills at pinagmamayabang pa ni Dub-Yun na bilang isang E-Rank din, mayroon daw din siyang running skills. Natugon naman ng ating bida, kaya pala ang lakas mong tumakbo. Biglang napahinto si Dub-Yun na parang nahiya siya sa sarili. Kaya tugon ni Soho na nagbibiro lang naman siya. At napakomento naman itong si Vero na inaasahan niya talagang itong si Young Monarch na kayang dumurog ng emosyon. Inisip ni Soho na first time niyang makapasok sa loob ng dungeon, maliban sa Shadow Dungeon. At ang Strike Squad ay kasalukuyan ngayong nagsasagawa ng raid sa maliit na daanang ito.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga hunter. Napansin nila na ang dungeon na ito ay parang walang laman dahil kanina pa silang nandito at puro wolf lang ang nagsisilabasang monster. Sinabi ng isa sa mga hunter na ang wolf pelts ay hindi mataas ang halaga sa market. Subalit ang mga bangkay nito ay mayroong lamang essence stones kaya wala silang magagawa kundi trabahuin na lamang itong maigi. Tugon ng leader na huwag daw mawalan ng pag-asa ang kanyang mga kasamaan dahil hindi naman nila alam kung ano talaga ang naghihintay sa kanila sa dulo ng dungeon. At may bigla ngang nakita ang isang hunter na parang kakaibang daanan. Kaya napangiti ang leader na napawika na sabi ko na nga ba, tama nga talaga siya na may swerteng naghihintay sa kanila. Bumungad sa kanilang harapan ng isang kakaibang altar, kaya napatanong ang tatlo kung anong klaseng lugar ito. Parang nagigiba at nagsuggest ang isang hunter na lumabas muna sila at hihingi sila ng backup. Tugon ng isa pang hunter na wala daw siyang nararamdamang magic beast sa lugar na ito gamit ang kanyang detection skills. Kaya siya ay napatanong kung ano kaya ang pinupunto ng kakaibang lugar na ito at ano kaya ang dapat nilang mahanap. Natugon naman ng isa pang hunter na baka malay nila mayroong tinatagong kayamanan sa lugar na ito instead of dungeon boss. At dito'y nakita nila ang isang napaka-unusual na espada na nakabaon sa gitna ng altar. Sila ay nagulat dahil hindi nila akalaing mayroon nga talagang treasure sa lugar na ito. Isang kakaibang swords na jackpot para sa kanila. Tugon ng squad leader na kailangan nilang ipa-assess ang value ng weapon. Ngunit alam niyang mukha pa lang malaki na ang halaga nito. Sinabi ng isa sa mga hunter na ang mga treasure sa loob ng dungeon ay palaging may bantang panganib, kaya kailangan nilang mag-ingat. It's turned out na ang pangalan ng hunter na ito ay si Kim Yung-jun at nilapitan niya ang espada upang subukang hilain. Kaya binalaan siya ng squad leader na huwag niya itong gawin dahil siya mismo ang nagsabing ang mga treasure ay usually mayroong traps. Nasagot naman niyang kahit mayroon pa itong traps, siya ay isang zero counter tank. Kaya niyang i-handle kahit anong klaseng trap magic. Hinawakan niya ang espada at bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na mana na parang napasok siya sa loob ng isang domain at nagbukas ang napakaraming mata. Umapaw ang napakatinding kulay pula na mana sa espada, bagay na ikinabahala ng kasamahan niyang hunter, subalit wala namang kakaibang nangyari kay Kim Jong-un. Kaya napabuntong hininga na lamang ang squad leader at inisip na wala palang trap, subalit bigla siya nitong inatake at pinugutan ng ulo at makikitang kaagad tumalsik ang ulo ng squad leader. Gulat na gulat ang tatlong hunters nang nakita nilang si Kim Yung-jun ay nagkaroon ng mga mata sa muka habang umaapaw ang napakatinding mana sa katawan at napatanong ito kung sino ang pangahas na kumuha ng swords ng Monarch of Fang. And I guess ang spirit ng Monarch of Fang ay nasa katauhan ngayon ni Kim Yung-jun. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!